Yun, magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa Makapili TV. Napakalaki po ng problema ngayon ng mga taga Maynila dahil dun sa dumadaming basura na nakakalat sa kanilang lugar ngayon. Bali, nangangatwiran po ang mayora ng nakupong mayor ngayon ng Maynila na dahil daw hindi daw po tinapos o hindi siguro kinumpleto ng yung kumbaga yung current na namamahala dapat o yung provider dapat na kumukuha, mangongolekta ng basura, hindi raw tinapos ang kailang trabaho. Dahil nga December 31 yun, pwede naman siguro na magbakasyon yung mga empleyado ng provider ng tagakuha ng basura. Pero as long as meron silang kontrata na kailangan tapusin, dapat tapusin nila. Yun nga lang, mukhang merong hindi magandang experience or siguro nagkakaroon ng problema yung tagakuha ng basura at yung taga City Hall ng Maynila dahil bakit ganun yung nangyari. So dito natin makikita kung bakit hinahanap-hanap ng mga taga Maynila itong si Yorme Isko, di ba? So tandaan nyo, ulitin ko po, hindi po ako taga Maynila pero yung trabaho po natin ay nasa area po ng Maynila. Kaya kahit papaano meron tayong karapatan magsalita or pwede tayong magbigay ng komento tungkol sa nangyayari ngayon sa Maynila dahil na-experience din natin. So ganun karami po yung basurang nakatambak ngayon sa paligid o sa mga lansangan ng Maynila dahil nga hindi na po kinuha nung nakaraang provider na tagahakot ng basura. So pinasasalo nila ngayon dito sa bagong provider na nabulaga rin sila dahil nga in-expect nila na ang pinaka magiging problema lang nila is from 31 hanggang 1. Yun yung pinakabultuhan ng mga tapunan ng basura pero 30 pa lang daw yata yun ang balita natin. Hindi na naghakot ng basura yung dating provider. So ito, alamin po natin kung ano ba yung naging aksyon ng nakaupong mayor ngayon, si Hani Lacuna, dito sa problema po ng basura. So ito, panoorin po natin itong balitan to, pero siyempre, bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka naman pwedeng pakipindot po muna yung subscribe button. At the same time, palike na rin po ng video, wala naman pong bayad yan. Kaya pindot na. So ito, panoorin po natin itong balitan to. Kabilang ang Maynila sa ilang lungsod sa NCR na natambakan ng basura matapos ang pagsalubong sa bagong taon. Hindi raw kasi naghakot ang dating garbage collector ng lungsod. At kaugnay mga panayam natin si Manila Mayor Hani Lacuna. Mayor Lacuna, magandang umaga po. Magandang umaga po, Igan. Magandang umaga sa inyo mga taga-subaybay. Kumustahin lang po namin kung nakolekta na hubay yung nagtambak na basura sa lungsod. At patuloy naman po ang pangongolekta natin sa mga nakatambak na basura po sa buong Kamaynilaan. Ba't po nangyari po yan, Mayor? Loko rin to si Igan, no? Talagang ididiin at ididiin talaga si Hani Lacuna, si Mayora, na parang ang dating hindi ka agad kumilos dahil kaya kayo natambakan ng ganyang basura. So parang pinalalabas dito, parang ang dating na saka lang kayo kikilos dahil marami nang bumabatikos, bumabaho na Maynila. Di ba dapat, bago pa man magsimula yung problema, dapat meron ka ng resulta o meron ka ng may backup plan ka na para hindi naman, kumbaga, kung magkaroon ng ganyang problema, hindi na po dumating sa punto na malaki na yung sunog. Kumbaga, di ba, malaki na yung sunog, saka mo palang aapulahin. Kaya yung mga taga Maynila, hinahanap si Yorme dahil si Yorme, bilos-kilos. Ayon po sa ating nakalap na report sa ating pong DPS, ay may ilang araw po na yung dating service provider bago dumating ang bagong taon ay hindi na po nakapag-kolekta sa iba pong mga lugar. Tulad niyan, nakakuha na pala siya ng report na yung provider na dapat kukuha ng mga basura ay hindi na naghakot ng ilang araw. Dapat doon pa lang, kinall out mo na yung attention nila. Tinanong nyo na kung bakit hindi sila kumukuha ng basura. Ang kontrata nila hanggang 31 pa. So, ibig sabihin, pinabayaan nyo, hinayaan nyo lang yung ginawang pagtigil ng pagkuha ng basura. Itong provider, kaya lumobo ng ganyang karami yung mga basura. Kaya po na hindi lang po na doble ang dami ng basura
na kukolektahin ng bagong service provider pagdating po ng Enero 1. Kailan ho ba dapat nagtapos yung kontrata nung dating waste management collector na yan? December 31 po, Igan. December 31. Opo. Tapos yung December bago 31 po. yung mga bago na contractor, hindi rin ba nakapaghakot? Sila na pong naghakot magsimula po ng January 1. Dangan Opo. nga lamang, yung mga naiwan pong basura ng December 30 and 31, sila na rin po ang sumalo. Kaya nga po, 4 times the amount of garbage po ang sumalubong sa kanila. Kailan po sila tumigil maghakot kung ang kontrata hanggang December 31? May mga lugar po na at 30 pa lamang po ay wala nang kinokolekta. Kaya nga po meron tayong mga kababayan na tumatawag po sa atin na hindi ho sila nadaanan ng dating service provider magsimula po ng at 30. Kaya ang ginawa. So, meron naman pala nag-inform sa kanya na hindi na kumuha ng basura yung kanilang provider. Pero ang tanong, bakit hindi kayo kumilos? Hindi nyo kinall out, hindi kayo gumawa ng paraan na mahakot yung basura considering holiday yung 30. So alam naman natin ang celebration ng Pasko at Bagong Taon dito sa Pilipinas nagsisimula ng 24 hanggang 31. Parang yan, special holiday, talagang andyan yung kaliwat kanan yung mga nagluluto. Siyempre dahil iba dyan nagtitinda. Pero bakit ganun? Alam naman pala, na-inform naman pala kayo na hindi na kumuha ng basura yung service provider nyo. Pero wala kayong ginawa. Ngayon, parang ibubuntong nyo ngayon yung sisi dahil sa dumami yung basura dito sa hindi kumuha at dun sa bagong kukuha dahil sabi niya, hindi na raw kumuha ng basura. So, isinisisi niya dun sa provider sa yung mag-end ng 31 yung kontrata. Tapos nung pumasok na yung New Year, parang isinisisi naman niya rito sa bagong provider dahil ang dapat kukunin lang nila is from January 1 pero sila na yung sumalo ng backlog. Di ba dapat doon pa lang sa 30 na may tumawag na sa inyo na hindi na kumukolekta ng basura yung provider na dapat kukuha, dapat doon pa lang kumilos na. Diba? Nagpaikot na kayo ng mga tao nyo, kinausap nyo na yung provider, tinanong nyo na bakit ganun yung sistema nyo, hindi nyo na kinukuha, hindi pa tapos yung kontrata. Ibig sabihin dito, inantay nyo munang lumala yung problema bago kayo kumilos. Hinintay nyo muna na i-call out pa kayo ng media, siguro, naghahantay ba kayo ng publicity? Sa bagay, di ba? Malapit na mag-start ang campaign period, publicity, good or bad, still publicity. Yun nga lang, mukhang hindi maganda, Mayor Lacuna, na ang nakukuha niyong publicity ay nandun sa negative. Dahil ikayo yung current na nakaupo, incumbent kayo . Dapat, bago matapos ang inyong termino, sana gumawa na muna kayo ng magandang gawain dyan. Hindi yung ganyan na iiwanan nyo yung malaking problema. Anong inaasahan ninyo? Kaya nga no wonder bakit si Mayor Isko pa rin ang nangunguna sa survey. Kaya ang ginawa po nila, inilalabas na lang po nila sa mga kalye yung kanila pong mga basura na sinalo naman po ng January 1 ng bagong service providers natin. Pero Mayor, ganyan ho ba talaga sistema na basta ko na lang itatapon sa labas ng bahay ko yung basura? Wala ba tayong parang pupuntahan ng kolektor? Yun na nga po ang ating pong panawagan sa ating pong mga kababayan na sana habang hindi po dumadaan ang nangongolekta ng basura ay wag muna po nilang ilalabas. Tangan nga lang. Yan yung nagiging epekto, di ba? Nawawalan na ng disiplina na kumbaga yan yung inayos ni Mayor Isko . Di ba? Na magkaroon ng dignidad yung mga taga Maynila, magkaroon ng respeto. Tulad niyan. Dahil nga, siyempre, hindi mo rin naman masisisi yung ibang mga kababayan natin na sanay sa ganyang gawain, nagbago na sila dahil nung panahon ni Yorme Isko, bawal yan. Dahil nga nawala na si Yorme Isko at naramdaman nilang hindi na ganun kahigpit yung kanilang namumuno at dumating pa yung problemang ganyan na puno na ng basura yung kanilang tahanan, wala naman silang choice.
So, inilalabas na nila para ipakita o iparinig sa inyo. Makita man lang nila na hindi na sila natutuwa sa nangyayari. Di ba? Kung doon pa lang inaksyonan nyo na yan, di sana hindi na sila naglabas ng basura dyan. Di ba? Imbis na makakuha kayo ng magandang publicity dahil inaksyonan nyo kagad yung problema sa basura, eh ang problema, negative publicity ang nakuha ninyo at medyo makakahatak yan sa survey. Imbis na makahabol kayo kay Yorme dun sa survey na kung saan madedetermine kung sino ba yung malaki yung posibilidad na maging mayor ulit. Mukhang yan pa yung hahatak sa inyo pababa. Mababa na nga yung survey percentage nyo, hahatakin pa kayo nitong issue na to. Nga lamang po, hindi rin naman po natin sila masisi kung marami na po silang basura sa loob ng kanilang mga tahanan. Opo. Kaya nga po, siguro sa kagustuhan nila na makolekta agad, sa mga kalye po nila, inilagay yung ating po mga basura. Ako na po nanghingi ng paumanhin sa naganap na problema sa ating basura. The best that you can list, diba? Humingi lang talaga ng paumanhin, i-take mo yung full responsibility. Ganyan dapat. Huwag na yung magtuturo-turo pa dahil in the first place, kayo talaga yung mas namamahala. Kaya nga kayo yung mayor. Kayo na mas namamahala dyan. Kayo ang dapat na mas nakakaalam kung ano nangyayari dyan sa lugar ninyo. Bakit kailangan pang i-call out kayo ng mga mamamayan ng Maynila para sabihin hindi na kumolekta ng basura yung provider. Saka pa lang kayo kikilos. Di sana, doon pa lang, meron na kayong mga nakastanda. Diyan yung mga taga-barangay. Diba? Hawak nyo naman yung barangay. Doon pala nakakuha na dapat kayo ng report na hindi na kumuha ng basura. Para doon pala nagawa nyo na ng aksyon. Hindi yung tapos na yung taon, tapos na yung kontrata nung provider na yun, saka pala kayo gagawa ng aksyon dahil andyan na yung problema. Ating basura sa ating po mga kababayan, sisikapin po namin na sa linggong ito ay matatapos po natin lahat po ng paghahakot natin sa ating mga natirang basura at babalik na po tayo sa ating pong regular na paghahakot. Opo, may mga reklamo po yung mga establishmento, negosyo, no, na naapektuhan, lalo na raw po yung ibang nagkakasakit. May maitutulong bang LGU po sa kanila? Ay, inuuna po natin itong mga establishments na ito, lalo ng ating pong mga pamilihang bayan. Sila po talaga inuuna natin na pangolektahan ng basura. Ang atin naman po mga health center ay bukas rin po para po tugunan kung meron pong nagkakasakit dahil po sa mga nakatambak na basura. Opo. Ang ating pong pangongolekta magsimula po ng Enero 1 ay 24 hours na po. Okay. Nating ginagawa. Hindi naman ito maapektuhan yung ruta, Mayor, ng traslasyon? Hindi naman po. Hindi naman po. Yan po ay siniguro natin na bago po dumating ang traslasyon, ay malinis na po ang dadaanan ng prosesyon. Samantalayin ko na rin po, dalawang pista, no? Santo Niño, Opo. sa Tondo, tsaka Nazareno. Tama po yan. Kamusta ho Tama paghihigpit po ng LGU sa lungsod sa mga pistang ito? Ay gaya po ng mga nakaraang taon, pinagbabawal po ang pag-inom sa mga lugar na ito. At siyempre po, nakaantabay naman po ang buong pwersa ng kapulisan para po ma-maintain natin ang kaayusan po sa mga lugar na ito sa darating na kapistahan. Opo. Panguli na lang po, may pananagutan ho ba yung dating garbage contractor sa naging pinsala? Yan po ang pinag-aaralan natin ngayon at sigurado pong pananagutin po natin kung sino man po ang nagdulot ng malaking problemang ito. Maraming salamat, Manila Mayor Hani Lacuna. Ingat po! Ngayon, ito ang balita dyan. Nung tinatanong dito si Mayor Lacuna kung ano yung reason. Kasi nagpabidding sila ng bago, di ba? Na kung sino yung magtutuloy ng garbage collection na yan. Hindi na po sumali yung current nila, yung humawak last year. So, hindi sila sumali sa bidding para maging provider ulit. Ang tanong, bakit kaya hindi sila sumama? Yan ang aalamin natin sa susunod na video, kaya abangan natin yan. So maraming salamat sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.